Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang balita tungkol kay Scott Bessent. Isa po siyang kilalang hedge fund manager na iniuugnay ngayon bilang posibleng bagong US Treasury Secretary. Ayon po sa ulat ay naghahanda itong si Ginoong Bessent na ibenta ang kanyang investments sa Bitcoin ETF bilang bahagi ng pag-aayos ng kanyang mga financial assets. Ano nga ba ang ibig sabihin nito para sa ating mga crypto investor? Kaya yan po ang ating aalamin sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Yan, umpisahan po natin sa pagkilala kung sino si Ginoong Scott Bessent. Yan, si Ginoong Scott Bessent ay isang matagumpay na hedge fund manager at saka co-founder ng Key Square Group noong taong 2015. Ang kanyang yaman ay umaabot po ng mahigit $500 billion na total asset value. Kaya yan, ang laki. Bilyonaryo po siya. Ngayon, kasama rito ang malalaking investment sa SPDR, S&P 500 ETF Trust, SPY. Invesco Triple Q Trust or QQQ at ang Invesco S&P 500 Equal Weight ETF or RSP. Mayroon din po siyang mas maliit na stake sa precious metals tulad po ng iShares Gold Trust at saka SPDR Gold Shares. Ayan. Ang interest po ni Ginoong Bessent sa Bitcoin ETF, particular na sa BlackRock's iShares Bitcoin Trust ETF o yung IBIT, ay mayroon pong halaga na mas mababa sa $500,000. Pero bakit big deal po ito? Yan, dahil si Ginoong Bessent ay inaasahang papalit kay Janet Yellen bilang Treasury Secretary. At ang posisyon na ito ay may malaking impluensya sa financial at saka crypto markets. Ngayon ay ang tanong ay bakit naman po ibebenta ni Ginoong Bessent ang kanyang Bitcoin ETF investments? Yan. Ayon po sa Bloomberg ay kailangan pong ibenta ni Ginoong Bessent ang kanyang mga investments sa Bitcoin ETF bilang bahagi ng conflict of interest rules. Yan. Kapag naging Treasury Secretary siya, bawal po kasi na magkaroon ng personal na investments na maaring makaapekto sa kanyang decision para sa public policy. Bagamat maliit lamang ang halaga ng kanyang stake sa Bitcoin ETF, ang aksyon na ito ay simboliko. Ipinapakita po nito na kahit ang mga pro-crypto tulad ni Ginoong Bessent ay kailangang sumunod sa regulasyon kapag may hawak silang mataas na posisyon sa gobyerno. Ngayon ay ano naman po ang Bitcoin ETF, lalong-lalo na sa mga baguhan lamang po rito at bakit po ito mahalaga. Ayan, para sa mga hindi po pamilyar, ang Bitcoin ETF o Exchange Traded Fund ay isang financial instrument na nagbibigay daan sa mga investor na magkaroon ng exposure kay Bitcoin nang hindi po kinakailangang direktang bumili o mag-store nito. Sa halip na bumili ng Bitcoin sa isang exchange, ang Bitcoin ETF ay parang pagbili ng shares ng isang fund sa may hawak ng Bitcoin. Kaya ang mga Bitcoin ETF tulad po ng iShares Bitcoin Trust ay nagbibigay po ito ng mas madaling access sa mga traditional investor na gustong subukan ang crypto market. Ito rin po ang dahilan kung bakit inaabangan ang balita tungkol dito dahil malaki po ang epekto nito sa adoption ng cryptocurrencies. Ngayon ay alamin naman po natin kung ano po ang epekto ng pagkakatalaga kay Ginoong Bessent bilang Treasury Secretary. Yan, kung si Ginoong Bessent ang mapipili bilang bagong Treasury Secretary, yan, malaki po ang maaring maging epekto nito sa cryptocurrency industry. Kilala po kasi siya sa kanyang pro-crypto na pananaw. Sa isang interview noong July, sinabi po niya na cryptocurrency means freedom. This industry is here to stay. Kaya yan, tindi po ng kanyang pahayag. Gayunpaman, ang kanyang desisyon na ibenta ang Bitcoin ETF investment, yan, ang kanyang Bitcoin ETF investments, ay maaring magbigay po ito ng mixed signals sa market. Positibo po ang kanyang pananaw sa crypto, ngunit
ipinapakita rin ito na kailangang maging balanse po siya sa kanyang papel bilang isang opisyal ng gobyerno. Ngayon ay paano ba nakakaapekto ang crypto market sa balitang ito? Or paano po pala apektado ang crypto market sa balitang ito? Ayan, ang balitang ito ay nagdulot po ng maraming usap-usapan sa crypto community. Ang pagbebenta po ng Bitcoin ETF investments ni Ginoong Becent ay maaring tingnan bilang isang bearish sign. Ngunit maari rin itong simpleng legal na hakbang lamang. Sa kabilang banda, ang posibilidad na magkaroon po ng isang pro-crypto na Treasury Secretary ay isang bullish indicator para sa crypto market. Ngayon din, ang pagiging open-minded ni Ginoong Becent sa crypto ay nagbibigay po ng pag-asa na mas magiging maluwag ang regulasyon para sa cryptocurrencies sa hinaharap. Positibo po ito para sa mga investor na naghahanap ng mas matatag at saka predictable na crypto market. Ngayon ay ano naman po ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Yan. Para sa atin dito sa Pilipinas, mahalaga po ang ganitong balita dahil ang US ay isa sa mga pangunahing bansa. Ayan, pangunahing bansa na may impluensya sa global crypto market. Ang anumang policy change sa US ay maaring direktang makaapekto sa presyo ni Bitcoin at iba pang mga cryptocurrencies. Kung magiging mas crypto-friendly po ang US, posibleng tumaas ang demand para sa Bitcoin at iba pang mga digital assets. Ito po ay magandang balita para sa mga Pinoy crypto investors na naghahanap ng mas mataas na kita. Sa kabilang banda, dapat din tayong maging handa sa posibleng volatility na dulot ng mga pagbabago sa pulisiya. Ngayon ay ano po ang aking masasabi tungkol dito? Ayan. Ang unang payo, ang aking unang payo ay mag-aral po ng mabuti tungkol sa mga balita at trend sa global crypto market. Ang pagiging informed ay makakatulong po sa paggawa ng tamang decision sa ating investment. Pangalawa, tandaan na ang crypto trading ay meron po itong mataas na risk. Kaya't huwag ilagay ang lahat ng ating ipon sa iisang asset lamang. I-diversify o ikalat po natin ang ating investments sa iba't ibang uri ng assets. Kaya sa kabuuan, ang balitang ito ay nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng pagiging updated at saka informed bilang mga crypto investment. Sa pag-upo po ni Ginoong Scott Bessent bilang Treasury Secretary ay maaring magdala ng mga pagbabago sa regulasyon na makakaapekto hindi lamang sa US kundi sa buong mundo kung saan ay kabilang po ang Pilipinas. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.